Yo, what's up sa inyo dyan? Para pag-usapan po natin itong mainit na balita, no? Pagkat tingin ko ilang oras pa lang ang nakakalipas nang maganap po ang isa sa ikinalulungkot po ngayon ng marami, no? Sa mga fans nito, sa mga taga-suporta, iba-ibang tao na nakakakita sa kanya, no? Especially dun sa mga nakakanood ng videos niya, sa nakakadalo ng mga event at ngayon nga marami sa Christian na community, yung mga churches ay ito po ay tinitignan din po nila dahil ito pong isang influencer na kilala po sa Amerika na nagbibigay ng oportunidad dun sa mga tao makipag-dialogo sa kanya na si Charlie Kirk, no? Ito po ay isang influencer na dumadayo sa mga universidad para makipag-usap at magkaroon po ng dialogo sa mga tao, especially dun sa mga pinaglalaban ng marami sa LGBT sa kanilang bansa, iba-ibang mga usapin at lalo na nga po yung mga usapin patungkol sa Biblia. Yan po ang kanyang ginagawa, no? Pero kahapon lang po yata, no? Ilang oras pa lang po yata nakakalipas ay binaril po si Charlie Kirk, no? Yan po yung pag-usapan natin ngayon. Paano po ito nakaka-relate? Paano ito related sa panahon po natin ngayon kahit nasa Pilipinas tayo? At tsak ko po ay napakahalaga na mapag-usapan po natin ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell and para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisaan na natin to. So yun nga mga tol, no? Gaya po ng sinabi natin dito sa Instagram post, pinost ng World News, sabi po ay sa World News ba, no? GDN Online. I don't know kung ano yung ibig sabihin ng GD dyan. Anyway, may World News dito, so maybe pinost to, ni-repost on the official page. Anyway, sabi dito, conservative influencer Charlie Kirk shot dead. Napindot tong mali. Sorry. Hindi po nakakatawa itong topic natin ngayon. Nagkamali lang nagpindot ng effects. Anyway, sabi dito, conservative influencer Charlie Kirk shot dead at Utah University event. So, madalas po siya napapanood ng marami na nakikipag-usap sa maraming mga estudyante, iba-ibang mga tao tungkol sa iba't ibang mga issue sa bansa nila, sa pagiging presidente ni Trump, mga pinaglalaban ng LGBT, usapang mga firearms, lahat ng issue, pati nga po yung tinatawag na abortion, diba? Issue rin yun sa Amerika ngayon po, no? Sa dami po ng mga issue na nagkaroon po ng diskusyon si Charlie Kirk, marami po, no? Parang majority is nakukuha yung pinapoint niya, although hindi siya perfect na may mga, syempre may mga bagay din na maaring mali ang mga sinasabi niya, pero mostly yung mga sinasabi niya marami nakakaintindi na tama yung sinasabi niya, especially dun sa morality. Pag pinag-uusapan ng moralidad, meron po siya kahit paano, sa tulong din naman po ng Diyos yun, na meron siyang foundation ng simpleng na morality, diba? Sa pagpatay, tulad ng pagpatay, kahit naman ang mga tao hindi pa nakakabasa ng Biblia o naman, merong inilalagay yung Diyos na puso ng mga tao na mga salita niya, foundation, but it doesn't mean na enough na yon. Kaya nga meron pong mga
nagpipreach, may nag-share ng salita ng Diyos para mas maunawaan pa ng tao yung salita ng Diyos. Hindi maging ganoon na lamang. Anyway, ba't ko ba nabanggit yun? Hindi siya ganun pa perfect. Maaari ba makita po tayo na hindi ano sa kanya tama, oo naman, pero ako nga po sinasabi ko, opinion ko ay karamihan naman tama po yung mga pinaglalaban niya, especially pag patungkol po dyan sa mga LGBT, sa mga ganyang klase, pagkakaroon ng firearms o abortion, ano naman, karaniwan na yung mga sagot niya, hindi naman po pangit. Anyway, kung tutuloy po natin, pakinggan po natin itong balita dito sa BBC News patungkol sa nangyari nga po. At mamaya po titignan natin tignan po natin yung aktual na pamamaril. Pero ngayon dito po, play natin, panoorin natin sa BBC News ang balita na ito. Shock in the US after a prominent right-wing activist, Charlie Kirk, was shot dead while addressing students on a campus in Utah. Video footage showed Mr. Kirk, a close ally of Donald Trump, speaking and then slumping down in his seat. Charlie Kirk was credited with persuading young voters to support Donald Trump ahead of his election and was known to be close to the president and his family. In the last few minutes, Mr. Trump took to social media to confirm that Mr. Kirk has died. From Washington, Nick Beake has the latest. It started just like any other university event that Charlie Kirk has done, on the road to becoming one of President Trump's most prominent supporters. But soon after he took to the stage, this. Oh my God. Go, run, run. A single shot and Charlie Kirk slumps to the floor, blood pouring from his neck. Panic on the Utah campus, a scramble for safety. I was watching from pretty close up and I heard a pop and I thought, no, that nobody's shooting firecrackers, right? This is the middle of the day. And then I watched a fountain of blood come out of the side of his neck like a water fountain. And it was surreal. President Trump soon posted this message on social media. We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. God bless him. 31 years old, one of America's most recognizable conservative activists, whose full-throttled support for Donald Trump has supercharged the MAGA movement. His regular appearances drawing crowds and both support and criticism. Today's event in Utah was part of Charlie Kirk's so-called comeback tour. Eyewitnesses said he was asked about gun crime in the USA. A student went up there and asked Charlie Kirk a question about how many transgender shooters there had been in U.S. history. Charlie Kirk answered, the student gave him a rebuttal. And then Charlie Kirk goes to pick up the microphone to answer the second question, and that's when the shots went off. Todo sa part po na yun, no? Para po dun sa hindi masyadong naiintindihan, ako po, yung pagkaunawa ko po dito ay meron daw pong isang estudyante. Tama ba? No? Dun sa mga mas nakakaintindi, comment down below na lang. Pero sa pagkaunawa ko, sabi, meron lumapit na estudyante at nagtanong. No? Kasi yan na naman talaga sa event niya. Parang open sa lahat kung sinong gusto magtanong. At yung nagtanong na yon, sabi ay ilan, no? Sa panahon na mga nakalipas o in history, ilan yung naging mga transgender na shooters. So I don't know kung ano ibig sabihin yun. Mamamaril ba? Ganon ang tanong, no? A question about how many transgender shooters there had been in U.S. history. Okay, in U.S. history, how many transgender shooters have been? Tama ba? So, ilan? No? Gaano kadami? Ano ba? How many? Tanong numero eh. Ilan yung mga mamamatay tao ng babaril na mga transgender in the US history? At kukunin na niya yung ni Charlie Kirk yung mic para sumagot, no? Ang rebut yun po, doon na po daw siya binaril.
no? So, ganun po yung pangyayari. Charlie Kirk goes to pick up the microphone to answer the second question, and that's when the shots went off. An activist whose voice had been heard far and wide never finished his sentence. Charlie Kirk had been credited with bringing huge support for President Trump, particularly among young Americans. And it was the president who broke the news of his death. He wrote on social media, "The great, even legendary Charlie Kirk is dead. No one understood or had the heart of the youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by all, especially me, and now he is no longer with us. Melania and my sympathies go out to his beautiful wife, Erica, and family. Charlie, we love you." And we have heard that Charlie Kirk's wife and children were in fact at the university when he was shot earlier today. He was someone who invited everyone onto campus and encouraged this debate. Conservatives loved this approach. He was attacked by liberals. Tonight, though, there is this universal sympathy for him. Tributes are being paid from across the political divide, across the political spectrum here in the United States. This, of course, is the latest episode of political violence. President Trump himself the target of 2 assassination attempts last year during the election campaign, and it will once again reignite the debate over gun control in this country. It's worth pointing out that this state where it happened, Utah, is a place where you can carry a loaded weapon in the street without a permit. Tonight, Rita, crucially, we're hearing that the gunman is still at large. They are on the run. Okay guys, so ayan po yung mainit na balita patungkol po dito sa kamatayan po ni Charlie Kirk. At in-upload din po yan dito, no, sa ABS-CBN, no? Ito po yung title, Conservative Influencer Charlie Kirk shot dead at Utah event, no? Matapos po yung gunshot ay yan po yung natutulasan. Medyo mahaba pa po yan. Kita naman po ito kanina kung paano po nangyari, no? Sa kalat po sa YouTube, sa Facebook, yung video kung paano siya binaril. Talagang tinamaan po siya sa leeg, no? Ngayon pa man, bago po tayo magpaalam, no? Simple lang yung pinag-uusapan natin dito. Dito makikita po natin kung gaano po kahalaga ito sa pagkakaroon po ng malaya na magsasalita. Dahil sa panahon po natin ngayon, no, marami, kahit sa bansa po natin, ay tila natatanikalaan ng maraming iba't ibang bagay na pumipigil upang sabihin yung katotohanan. Naniniwala po tayo na itong mundo ay pasama talaga ng pasama. Imagine mo, ina-express mo yung ideya mo, no? Bibigay ka ng open dialogue, ng sabihin na natin, parang debate po yung dating, pero in a way na lalabas, mangingibabaw yung kung ano yung tama. Kasi 'di ba? Nasanay tayo na debate yung salita eh. Pero kapag ang pinag-uusapan mo naging fruitful, lumalabas, nangingibabaw kung ano yung tama. Yun po yung isa sa pinakamagandang conversation na pwede po natin makita between two people, diba? Na may magkaibang ideya, magkaroon ng palitan ng informasyon at magpakumbaba kapag mali yung isa at pakinggan kung ano yung tama. So yun po yung pinaniniwalaan na ng marami dito po sa ganito pong event na kinokondak po ni Charlie Kirk sa maraming pagkakataon at sitwasyon. Pero ito nga, no? Itong nakalipas ng mga oras nga lang ay binaril na po siya. So ano pong makikita natin dito, no? Napapatahimik ba ng mga bala ng baril ang kamatayan, ang katotohanan? Tayo po nang niwala, hindi, no? May ginagawa po yung Diyos sa Amerika at marami po naniniwala po ako makikita, magigising po dito kung ano po nangyayari na sa bansa nila ngayon, no? Kagaya po sa atin, di ba?
kapag against po tayo sa patayan, marami magko-comment sa'yo, addict ka, diba? Kurap ka, supporter ka na ganito, ganyan. Kahit na ikaw ay simpleng mamamayan, hindi ka panatiko ng mga politiko, basta nagsalita ka ng tama, no? Kontra sa mali, expect mo may mga magre-rebat, may mga sasagot sa iyo ng masasama. Kagaya po ng pangyayari dito, patunay po ito na sa mundo na ito, kapag ka ikaw ay nasa tama, gagawa ka ng masama, ng mga masasama, pero ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Nung una ko nakita to, sabi ko parang kawawa si Charlie Kirk, no? Sorry Lord na hindi siya kawawa kung ginawa niya mula sa puso yung bagay na tama, no? Ang kanyang buhay, ang Diyos na po ang bahala doon. At naniniwala po tayo na kapag nandun po tayo sa katwiran, ang Diyos po ang bahala sa atin. Maaring na po tayo ingatan, no? Maaari niya ring i-allow na dumating na yung kawakasan ng ating mga buhay, pero hawak na po ang lahat, maging ang ating buhay after ng buhay natin sa mundo na ito. So ikaw, anong masasabi mo dito? Tingin mo ba sa bansa po natin ganyan na ganyan po, no? Ganyan na ganyan po ba? O tingin mo buong mundo? Ako naniniwala ko sa buong mundo ay ganito na po ang kalagayan ng marami noon pa man, no? Sa panahon ni Jesus, diba? Siya man ay pinatay, no? Sa kanyang earthly ministry, sa kanyang pagkakataon tao, nakita po doon na kapag ikaw ay nagsasalita ng tama, patitigilin ka ng sanlibutan na ito, pero yung Diyos na buhay hindi nawawala. Kaya darating at darating ang mga tagapagsalita niya, mga mensahero niya. Marami pa po i-reveal yung Diyos sa bawat isa. At ito po ay isang bahagi lamang ng testimonya na ang mga tao ay kailangan mas maghanap palalo ng katotohanan sa mga kaganapan po sa mundo at matagpuan ng lahat na makikita lamang ang tunay na kapayapaan, kaligtasan sa Panginoong Hesus, no? So, ikaw, ano masasabi mo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell. See you ulit sa susunod na video.